ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y paparusahan. So sinasabi lang ng Apostol Pablo na dapat magpasakop ang lahat sa mga pinuno ng pamahalaan. Kung titignan natin po ang context na ito, sa panahon ng pagkasulat ng Roman 13 po, ang Israel po dito ay sakop ng Imperyong Romano. Meron silang emperor. Ang kanilang government ay monarchy. Ang emperador ang may pinakamataas na kapangyarihan sa panahon ng Roman Empire. Emperador or tawag kaisar. At sa panahon ni Paul na ito, ang kaisar or emperador ay si Nero. May mga gobernador din na itinalaga ng Roma upang mamahala sa mga lalawigan. For example po, sa panahon ni Jesus, nung siya in-execute, ay si Pontius Pilate, Poncio Pilato, na siyang Romanong gobernador naman. Pero ang pinakamataas, ang emperor, or in Greek word, ay kaisar. So, tayo po ay isang demokrasya na bansa. Bahagi ng sistema po sa demokrasyang bansa ang mapayapang pagtutol, in which sa mga monarchy hindi po pwede. Kung anong sinabi ng hari, kung anong sinabi ng emperador, ay dapat masunod, hindi mababali. Pero sa isang demokrasyang bansa, ay may karapatan po tayo. At ang Pilipinas po ay isang demokratikong bansa. So sa Romans 13 na pasakop, meaning ba, bawal na tayo magsalita? Hindi po. Dahil tayo po nasa demokratikong bansa. At paalala po, sa mga bansang demokratiko kagaya ng Pilipinas, ang mamamayan po ay may legal na karapatang bumoto. So tayo pong bumoboto ng mga nakaupo sa posisyon, may karapatan po tayong magpahayag ng saloobin, may karapatan tayong magsampa ng reklamo, may karapatan tayong magsagawa ng mapayapang protesta o rally. Pwede mag-rally? Yes! Basta ayon sa batas at legal. Mga kapatid, totoo po, tayo ang boss ng mga namumuno na mga nakaupo. Tayo ang nagluluklok sa kanila. So ang totoong may kapangyarihan sa demokrasyang bansa ay ang mamamayan. Kaya, rally? Ano ba to? Ito po yung sama-samang pampubliko na pagtitipon upang ipahayag ang opinyon o panawagan tungkol sa isang mahalagang usapin. So as Christian, pwede ba tayo mag-rally? So ang rally po ay dapat, yes, mapayapa. Ang rally ay dapat sumusunod sa batas. Ang rally ay dapat naghahangad lamang ng katarungan, hindi nagsusulong ng karahasan. So ang pagrarally, kung tama at legal, ay hindi sumasalungat sa Romans 13. Kasi sa Romans 13, wala silang magawa. They are monarchy. They are under Roman Empire. They need to obey. They need to submit. And we are blessed in the Philippines. We are a democratic country. At ating pong karapatan ang magpahayag at humanap ng katarungan. Kapag sinabi ng emperador, kahit hindi makatarungan, ako po, wala na magagawa ang mamamayan. Pero sa demokratikong bansa, may magagawa po tayo. Sa katunayan, ginagamit lamang ng mamamayan ang legal na karapatang ibinigay ng isang demokratikong bansa. At ang rally po, nagiging mali yan kapag ito ay marahas, kapag ito ay mapanira, kapag puno ng puot at paghihiganti, nagsusulong ng rebelyon laban sa lehitimong otoridad, o gumagamit ng kasinungalingan at paninirang puri. Yan po ang mga rallying hindi dapat sinasamahan. Pero as Christians, we can join rally peacefully at nasa katotohanan lang po. Hindi ang pagsasalita ng saloobin ang pinagbabawal ng Romans 13, kundi ang mapaghimagsik na saloobin na tumatangging kilalanin ang otoridad na itinalaga
ng Diyos.